Final Series ngayong araw. Kami pa rin naman ang inyong makakasama. And syempre mga bossing, welcome kayo sa ating broadcast. And syempre, huwag kayong mangangamba. Mag-share lang kayo na mag-share. Tuloy ang ating broadcast for the International China Closed Qualifiers. Matik na yan mga sir, no? Murta kayo rin sila? Para lang di mo focus fire? Pwede, baka kaya isusupport. Hindi, ano yan? Offlane Dawn Breaker na yan eh. Hindi, I mean yung Wind Ranger. Baka kaya, Baka support nila ako, pwede Oo. pa. ginagamit naman ni Shinkyu ever Kaso ba since. ganyan, sino ba carry mo sa ano? Against Muerta, tapos ganito drop. Isip Carry ka na lang. carry na yan. Laban yan. At least yung SF ngayon, di mo problema yung MKB. Actually, kaya nga patayin to ng ano eh. Kaya nga patayin to ng Beastmaster solo eh. Yung mga tao. Magkaroon ng ano yan, ng Nullifier. hindi kanya wala na ano eh. Baka hindi na makakagalaw. Basta wag lang may ulti yan doon syempre. Okay. Actually, ang ganda nga nung pick nila na ano eh, na Wyvern. Paglapag mo as Dawnbreaker, wala ka nang gagawin. Sure na magkasama kayo dun eh, di ba? I-Winter's Curse kagad nung Dawnbreaker. Ay, nung Dawnbreaker tuloy nung Wyvern. Yung Solar Guardian na Dawnbreaker. So guys, ang last ba naman dito ng VG Gaming. Di sila last pick this time, so hindi sila makapag-react sa kung anong gusto ng GT. Pero yung timpla naman nila, okay na for me eh. May pang-address kayo sa Tombstone. Ba na ba yung Axe? Pwede nga sila mag-Axe ulit eh. Okay lang. VG Gaming. Tapos mid na lang yung Beastmaster. Kasi at least ikaw kahit sino katapat mo sa mid, okay ka eh. Yes. May way ka eh. I mean, ano ba tatapat sa'yo dyan sa mid? Wala naman na yung Pango. Ember Storm. Kung Wala ka, na din Snapper. may mga nagkukuhong ka, katapat Beastmaster, pero okay ka lang din doon. Pero nag-ban sila ng Pango. Dahil kasi yung ayan kasi yung Staple pangsagot mo rin sa Muerte. sa mid. Sa bagay. Pag nag-rolling thunder. Rolling Thunder lang. Ano pa ba? Viper ban lang. So, may chance talaga na Beastmaster ang Okay, ilalagay. Doom sila. Available Doom oh. Doom. Okay lang naman Doom. For VG Gaming, okay lang. Maganda pa rin naman. At least yun, wala talagang gagawin kahit mag-ulti yung Dawnbreaker sa Muerta. Kaya mo talaga. Pero kung mid yung kailangan nila, boost na kasi yung mid eh. Sino ba may mid mo dyan? Kung ka Leshrac, siguro Leshrac. Ano ba ba? XM. Guess, sniper mo na lang yan, XM. Nagtatalo, no? Invoker? Mga available na mid? Sobrang bira ko makita si XM mag-resort sa Invoker. Oo, ko rin. Inano ko lang kung sino mga available sa mid eh. Oo. Pero, Lalabos eh. Coat, Storm, Ember, Void. Void Spirit. I mean, yeah. Pero ano kasi, kaya mas gusto ko mag-build yung Beastmaster at least doon, ano ka eh. Okay ka sa kahit sino katapat mo tapos pwede kayong kumuha ng Doom talaga eh. Wala talaga silang gagawin sa Doom pick oh. Marorotate nyo pa heroes nyo, no? Tapos ano yun, syempre mid ka, Ags type ka na Beastmaster. Ano ka, kaya mo rin talaga sumolok yun. Bibilis din tempo nyo. Kung nag-BM yes. sila. So, Kez mid. Kes mid. Kez mid. Okay. Kaya din pala nagban sila ng Viper. Muntik mo na hindi makita SF no? Oo. Kez carry. Tapos mag-iisip mid. SF mid. Depende siguro sa katapat. Oo, di ba? Pwede pa din. Depende sa katapat. Okay lang din naman ni Drew eh. Bakit? Hindi, nanibago ko. Nangyari dyan? Dala kanyari dito sa TV. Binutlig. Nabasa ata yan. Ano ba basa dyan? O baka naduraan ni Rapi. Direct check mo.
Gulat ako eh. Sabi, ba't ganun? Okay, so mid lane. Anong pwede? Ayun, okay na. Baka effect lang. Baka sa akin. Okay. Death Prophet, mid. Kes mid ka na lang. Basta ko yung kes mid ka sa SF. SF, Ayaw kong ano. Oh! Okay. Atapang nga tao. Well, ayaw lang ata nilang itapat. Hindi kasi pag kes mid ko, eco slash mo lang yung creeps eh. Ay, hindi sa bagay. Pag SF ko, raise mo lang din naman. Ang ano kasi dyan, ang pinaprayo kasi dyan yung survivability mo. Pag ginuha ka ng Death Prophet kasi may pang takos ka eh. Oo. Kaya ito kasi yung SF wala eh. Siguro, comfort hero na lang din. Like, Baka yun na. for Shiro, mas gusto niyang gamitin talaga yung, but guys, this is our game number 2 already. And there's a possibility na makuha nga ng VG Gaming yung ating series, no? Pero Taas. for GT, Sila na yung game 1 eh. hindi ko lang alam kung ano pa yung pwede nilang ma-offer this time. Yung draft nila ngayon, I'd say good. good lang. Good yung drop nila. Oo. Pero guys, di tayo nakapaglapag. Ngayon, nasa sa inyo na kung gusto nyo maglapag dyan. Sundan yung mga predictions na nandyan sa Telegram group chat. So, para makita yon, pasok na kayo. Scan nyo lang QR code sa inyong mga screen at sumali na mga bossing. May pag-giveaway din tayo dyan. Every playoffs, mas mataas yung giveaway natin. So, be sure to tune in. Also, gamitin nyo na yung ating promo code, di ba? 1x.ph para sa ating up to 16,000. Ang kambal na siya PH. Welcome bonus. Kambal niya yun. Kaya pala. Siyang PH na yan eh. Pero yun nga mga boss, no? Do share the live stream. And, ayan. Tuloy-tuloy tayo sa broadcast natin. Meron tayong Southeast Asia coverage na, tsaka Europe coverage. May mag-overlap kasi yun eh. Oo. 21 yung start. Stream A, Stream B. Stream A, Stream B. Yes. So, ayun nga mga boss, no? So, Mabilis lang. i-ano natin. Go lang. May kukunin lang si Idol. Pero yun nga, yung game natin, pa-start na. Share nyo na yung live stream natin and mga sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Mainit-init ang ating gabi for tonight. Ano? And dito, malalaman sino ba ang malalaigan pababa ng lower bracket for this game number 2. Ewan ko kung magkakaroon pa tayo ng game 3. Siguro sa playstyle na lang talaga tayo dedepende base sa hero kasi ito na naman tayo eh. Okay na naman yung draft dito nung GT but as said earlier, kahit gaano kaganda yung draft, kung execution medyo may palpak, may lapses, iba pa rin talaga ang mangyayari. So now, see these guys smoke up. Bounties. 2 for 2 lang. Diba? Shiro and Innocence, Rain Cloud at tsaka si Q ang nakapag-secure. Winter Wyvern against Dawnbreaker, okay naman siya. Gaya nga sabi natin, whenever mag-ult si Dawnbreaker, tendencies are mabibigyan lang sila dito ng tawag doon, Winter's Curse, diba? So for XM, gusto niya lang din naman mag-own ng lane. Kaya siguro pinili niya yung SF over Kez. Mas bibilis yung timing ata nila pag ganun eh. The top lane's being bullied right away. The shackle performed by Rico Baby. Innocence down. And that's a kill para dito kay Beyond. That first blood, syempre atid sa atin yan ng ating promo code. 1x.ph na merong bonus up to 16,000 pesos. Just PM the Facebook page para kayo ay ma-assist. And kung di nyo man na-scan yung QR code sa inyong mga screen, sali na kayo sa ating Telegram group chat. Si Direk na bahala dyan sa comment section. Okay? Drop na lang niya yung link. So going back sa mid, si Dust. Lalamangan yata sa playstyle tong mid-men. In outrange. Oo. Lalamangan yata ng SF to. Yung sa may baba, wala. Basic lane ko sana. Sa Beastmaster tsaka Wind Ranger. Wala kang kaproblema dito sa lane. Ang baba ng kill potential ng Huerta Undying. Pag namatay ka dyan, nag-overextend ka. Yun lang yun. Ano lang? Tumalong lang. Tumalong lang. Okay. Putik sa ano pala yun? Effect pala ng Quarteros yun. Kala ko sa ano kanina? Aray. Yung pag lume-level.
Kala ko kanina sa counter helix ng action. Wala na lang. Na-distract ka lang. Bago. Uy, speaking of ganun kasi inabang ko kasi ngayon yung TI. Yung Yan. ano, May compendium. baka, di ba malay? Okay. Pero tignan mo yung ginagawa kayo so pinapakulang na ng damage. Bully lang. Ilabas ang ERPB. Yan. Pagtatampalin. Nagtatampalan niya. Sorry Ang ka, sakit niya baby. na itong top mo. Kung ano, sakit niya na itong safe lane ng BG Gaming. DPS. Putik DPS. May Arctic Burn. Tapos yung Katana. busit yung carry na yan. Chikis. Oo. Parang ang Ven, no? Pinakayo ko dyan yung parang sasaksakin ka niya tapos parang ka maglalag eh. Gaganon. Oo, tapos hindi naman siya stun. Titigil ka lang talaga. Oo, maglalag ka lang talaga. Papacket loss ka. Ayan. Ay, naglag tuloy. Ayun, Ayun, Mike. okay. Kakasama mo yan dun sa isa. Ihiwalay na kita dun. Marami tayo, wag. Swerte kami dalawa. Swerte kayo. Sige. Swerte kami noon. Gusto ko ibalik na siya sa feeling ni Sean eh. Ha? Wow. Ilalagay ko siya sa feeling ni Sean PH. Kaya mo si Sir Jules tsaka si Sir Sean Magdusa. Si Jules, namakayaw na eh. Nakakayaw ka. Nakikipag-sap na eh. Animal. Kino-call out na ka mo. Harap-harapan. Kaya nga, Kasama niya, kino-call out niya. Pareha sila. Ayaw din naman ni Sean PH. Balat na rin ako, yun lang yun. Hindi sa ayaw kasama sa kasi. Ayaw kasi, malas. Malas. Parehas malas. Type ng mga tao to. Pag malas ka, malas ka. Di ba pero XM Ayan, ako, oh. ito na yata yung sa may Bang! pagkakamali, boy. Masyado ka maasim. That's a level 4 Death Prophet na may enough stock O yun o. for the Spirit Cyber na tanin. Tingin ko nag-miss yung isang race nun eh. Oo, kaya tumapang to, no? Oo. Ay, bakit may ano siya? Okay. Alin na. Sige, attack speed lang yan. Shackle. Into the stun. Ooh! Physical nga naman yan. Oo. So with the Cold Embrace, hindi tatagos. Even the third smash of Beyond, yung top lane surely, maisasalba Pero- naman ni Shiro. Matigas kasi itong Shackle. breaker eh. Kailangan yata nila ng ano dyan, ng Wind Ranger. Ayan. X lang. Para masulit sana yung burn damage ng Celestial Hammer. But nope. Arctic Burn for Rico Baby. His disables not available. Sulit lang ni Wyvern. Yan, hirap. Lugi ka talaga, boss. Hype na lane yan. Sustain ka pang ano pa ng ano. Pang bosset pa sa Star Breaker mo. Tingnan mo ganun yung buhay niya, tapos yung mga consumables niya Pamax mo available na pa lang din. yata dyan, Celestial Hammer eh. Pambuli, no? At Sa least lane. yun, magical eh. Pang farm mo din. Sobrang hassle pumesto as Dawnbreaker niyan. Bottom lane naman, yung Beastmaster doing fine. 18-9 siya dyan. Okay na yan. Napag-stock naman sila later siguro. Ito naman, ano kaya build ni XM dito? Is it 2-0. the usual ano? Kaya Yasha na ano? Okay lang. Bago siya mag-dagger o magda-dagger agad siya? Depende sa ano eh, necessity eh. Kasi may ano sila eh, may setup naman sila, may roar sila eh. Yan. May golden plane pa eh, diba? Match up mo na lang. Saan ka bumali matcha? But first, But first, ang ganda ng lagan nila 125. Gaparon. Kesa mag-20-20. Ayan. Shackles. The Shaman might fall here, pero yun nga si Wind Ranger. Kumapit lang, pero patay pa rin. Whereas etong si Rico Baby, Boy, pa. nakapag-salva pa nga. VG Gaming is not looking good on their end. Naka-exo kasi boss eh. Naka-exo nga, so tatapang dito si Dust. Also, mapapunish yung Torre. Mystic. Okay, Mystic. Kaya tinitis-tis lang ni Dust, ano. So, good reward lang. Babalik na ulit yung Wind Ranger. Pwede nilang i-go. But, they Patay want lang sa Rico Rico Baby Baby. Meron pa ulit eh. Kaso patay na siya for that normal hit and dumalik na nga yung mga multo. Punong buhay. Pero may shield rin siya dito so hindi siya matatakot ng basta-basta. And I do believe all good para sa side ng GT. First usage ng Exo, nakakuha kayo ng kill. Tapos sobrang pressured yung mid. Yes. Ang laki na ng damage na na-deal nila dito. I think it's enough para nga makapagbigay ng threat towards VG Gaming. Shinkyu. Magbe-vessel si Shinkyu. The ward. Okay lang yata kahit yung ano na lang. Yung counterpart ng vessel. Yung Distiller. O, Distiller. Mas okay.
Para sa akin. Shackles. Mas gamit mo siya. Red shot. Follow up. 2 heroes. Pero tapang pa rin nila. Papuntay Wyvern, ah. Kaya pala nila tinatapangan dahil nga yung Wyvern dumaan na doon sa may twin Hindi ka gates. pa They level 6, will boss. provide some damage. Pero mga sir, masakit pa din. Ganda ng shackles towards Wind Ranger. Tombstone into the decay. Q have provided essential damage para nga tumagal yung tropahan at yun nga ang kalaban naman manlambot. Innocence. 2 more attacks. Surely, he'll fall. And that's Q to secure after pa tuloy. this cold embrace. There's the shackle to hold him down and that would be his deathbed. 7-minute mark. Itatawid niya dito. Meron nga naman kasi siya nung passive. So kahit mamatay, bobosit lang siya dyan. Binigyan mo pa nga ng kilo si ano. Shackle, deny. Binigyan mo pa nga ng kilo si Shinkyu. Thank you nga yun. Thank you. Tinipid niya kasi yung ano eh. Tinipid niya yung sa Wyvern eh. Kasi so, ano na, iso-soul rip niya na lang yun eh. Oh. Pinigilan niya pa eh. O nag-fog. Pero feel ko kasi kita niyo, pinigilan niya lang talaga. Kaya sana maga siya nakapantaron, di pa boy with Ranger. Pero okay lang. I'd say, overall, pabor pa rin naman sa side ng GT kasi sila naman yung unang ginaw talaga. Hindi, mabubuhay tol. Kasi level 1 lang din ang kanyang soul rip. So hindi din tatagos dun sa... Hindi, nung hindi pa nakapag-call embrace. Hindi pa nakapag-goal. Maso-soul rip niya na, tinigil niya lang. Pwedeng yung fog. Pwedeng ganun. Mahirap eh. Dinadala na yung perspective Perspective niya, no? 5-3. Still in favor of GT. Again, ang ganda nga nung lineup nila eh. Diba? So good D-word din. Sa bagay, kanina pa may word dyan, diba? Alam nga naman di nyo ulitin. Nag-exo na. Another exo commitment. Shinkyu might fall dito sa may baba. Solar Guardian to Grabe, be lima? given. 5 para dito kay Bak. Mabuhay. Over yata yun, no? Solar Guardian, Exorcism. Ano? Okay lang yata kahit that profit na lang. Feeling ko. Unnecessary na yun for Dawnbreaker. Siguro gusto nyo lang may mangyayari. Kasi kung ikaw Dawnbreaker, sobrang wala na nangyayari sa buhay mo. Gusto mo din mag-provide Nabaringan. assistance. Kasi Oh, tingnan mo, nakuhaan sila ng mid tower. pati tatap eh. Oh. Kaya nga, wala nang ano eh. Ayun, nalalakad naman ng Dawnbreaker. Facebots naman to. Okay, abot naman. Okay. Sorry. Yung item effects kasi Facebots pala yun sa kwartero na naman. Kanina ba naalala mo pinuntot ko yung sa axe ka ako? Bakit parang may ganon? Kala ko kasi may naka-disperser kanina sa ano. Kasi yung effect ng disperser kamukha nung kwartero sa effect ngayon sa Facebots. Binago na naman kasi nila eh, di ba? Bilit ako. Kala ko nagkakaroon ng random na item bigay. Pero Mike, surprisingly nakabasag din sila dito ng even Wala naman sila spell eh. hours. Yun nga. Diba? So, downtime to ng GT. Kaya nga. Sinulit lang ng BG. Kung isipin mo, wala silang Kinmate, Roar, Requiem, wala pang ang Wyvern ult. Diba nakakuha sila ng dalawang tore? Yung sa baba, ano ba nakuha? Oh, nakakuha naman sila ng offlane. That's good. Pero isang objective lang kasi. Ayan. 6-3 yung kills. Pero In in favor favor of tignan mo na sa side na BG game. Okay, no? Hindi sa bagay, ano kasi. Yung... Hindi naman support difference. Ano lang, malayo lang yung ano, yung... Basta tanggalin mo. Nasisil lang, silid lang. Yan. Sa XP dahil, sa XP. The net worth, the XP. Yan. Bagag. Yan, yung sa ano ata, carry difference din. 1k yung lamang niya sa ano, sa Merta. Bagay. Diba? Main ano na yun, main reason since yung SF nga. Ahead. Or sorry, yung Kez. Even SF eh. Sipin mo, siya yung binubuli sa lane, di ba? Though, objective-wise, surely they are pressured. Ito na, nag-commit na naman ng ulti. Pwede naman perahin lang to ni Wyvern with the Arctic Burn active. Meron na. Pinero na, boss. Ginamit lang ata para makapag-out sila. Ah, Hindi sila, ano, person masyado. Sarap pala ganyan. but first, Para sa akin. saan yan? Dun sa may Amaro. Maple? Amaro. Hindi ko alam sa inyo Amaro. Basta Amaro nakalagay. Amaro. Sa Bangaw yata yan eh. Amaro. Okay. Testing nga sa but first.
Dito naman, mag-harpon yung Dawnbreaker. Okay, natural na lang naman. Ay, kala ko baka mag-deso siya. Kaso, over yata. Okay na ata mag-team item na siya. Kailangan nila ng catch din. Additional lang. Uy, na-stun. Pang. Aray, pang. Grabe yung damage, boss. Kaso, shuttle shot into the focus fire. Gumanda pa bigla yung naging target. Aray! Dust though will survive, but with the Winter's Curse, TY! TY indeed. Undying might die here. That's Q fallen. Ayun Rico baby. Ayun yung iniintay na damage ng dalawang support. Tapos sa papatay pa yung carry nila. Pang! Aray ko! Anong sequence yun, tol? Pati dito si... Ha? Pati yung shaman, Di tol. ba 6v5 kasi, 6v4 kasi. Ano yun? Isipin mo, nung ginugo yung Death Prophet ang pumapalo doon, Wind Ranger lang tsaka Wyvern. Si Wyvern. Muntik pa mabuhay kasi nakapag Siphon. Dumating yung Dawnbreaker. Thank you. Thank you. Ikaw yung hinihintay namin. Blessing in disguise, no? Sige pa, masilig solar ka dyan. Pinilit pa kasi nilang Pinilit pa. Hindi, tama lang core kasi Oo naman. Go ko naman talaga sana if ever. Kasi yung carry mo kasi yung Yun hindi nga, maganda. yun nga, sasabihin ko Naligaw din. yung Muerta, boss. Kasi nag-commit ng ult, nag-commit din naman ng ult ng kalaban. So okay lang sana sa trade-off. Pero the fact na sinusolo ni Beastmaster si... Ano dun sa baba? Si Muerta. Gusto niya pala ng ng undying lineup Ayun. Though for VG Gaming, grabe na Patay na naman yung abato. Dust. He got silenced. Echo slash Uy, damage nice, is there. Good hex indeed. Dust prolonging his stay. Andyan yung sustain. But Shiro, no. He will fall. And di nga nila ma-finish off dito si Dust. Good play para dito sa side ng... Yung SF Pabol Okay. Gusto yung sumunod. Side ng GT. First. Wyvern with the curse. He'll provide some damage. Sinkyu will fall. Dust got a double. Pero ito ngang si Rico Baby naging trade. Mamamatay lang din dito si Innocence. If maabutan siya after the Arctic Burn, the damage will now push through. And down he goes. 9-8. Ganda. At least nabawi nila yung somehow nabawi nila yung pagkatalo nila dun sa may mid. Diba? Buti na talaga clutch nung Hex dun kasi mamamatay yata yung dun yung Death Prophet kung nakakasa yung breathing nung Kez. Diba? Nakapag Hinokami Kagura siya dun. Burado siya dun. Slay yan. Okay, makukuha na rin naman nila. Di na din tuloy ni SF since dying na yung mga kasama niya. Unhealthy na Tinatry yun. niya habulin kaso wala talaga. Layo. Doy, dito sila lumaban. Good din, kasi nga meron tier 1 pa, so inilayo na din ng GT sa teamfight. Dagger for back. Ito, kailangan pa rin naman nila yan. So, siguro antayin muna nila bago sila lumaban ulit. Kaya niya kasi mong solo ko. Kita mo na solo call niya ng Muerta kanina. Pwede niyang ulit-ulitin yun hanggat walang dumadagdag ng stats dito kay Muerta. Yes. Para pa ba, niyan, pagka buo na itong Mjolnir siguro, baka doon na kasi, either Dragon Lance or na yan. Or Hydra's Breath Ang problema dito, Mike, sa gantong klase ng lineup na gusto niyo mag-snowball, yung network niyo yung nagsasuffer Kaya nga Tingnan mo yung side ng GT. Hindi nila natuloy-tuloy yung trip nila. Ang ending, kulay lahat. Yung Death Prophet niya na promising yung mid. Nasa Sa laylayan. Sa laylayan I mean, at least siya yung pinakamayaman doon sa kanila magkakakampi, di ba? One thing to consider siguro. Pero ito nga si Shiro, magkakaroon na ng Deso in a bit. Check sila ng Roshan. Capable silang mag-take. Kaya nila to Yep. Contest, I doubt. Hindi nila kaya. Kahit meron, may ulti yung Dawnbreaker. Ay, may ulti yung Death Prophet. Siguman lang mga rin. Tapos Sige pa niyan. Pwede lang sila mag-Winter's Curse. kaya nga. Si Roshan. Ang maganda rin na pagkakuha ng Aegis, pwede silang mag-commit ng isang fight. May ano sila eh. Bago siya mag-farm ng Deso niya. Tawag dun. Madagger na rin kasi itong SF May expendable sila na buhay. Quarter to ba? Oo. Yun na talaga best trajectory nila so far. Kumuha ng pera to. Ba't may 2K to bigla? 600 lang to kanina. Nag-Roshan lang, nagka-dagger na. 9-8.
Ganun kayaman Dagger si ng BM, Mike. Sure, shoot sa dagger. 600 lang kanina. No? Well, 600 lang before mag-Roshan eh. Hugot eh. Buti nga kamo na nerf yung SF way before eh. Na yung ano niya, Presence of the Dark Lord na wala yun sa talent. Nadama yung Tore. Ang duga nung SF na yun eh. Pati yung Tore nang lalambot, lugi. Yung Tore, kala mo, hindi Tore eh. Bako mo. Ang ganda ng Paano yung Vesel, build tol. nyo nun? Yung DP kawawa. Yung Spirit sa iPod mo parang kalahati na lang. Oh well, Solar Guardian to be given against Shinkyu. Nag-react sila dyan. Requiem of Souls, nilamon ni Shaman. Now Dawnbreaker. Can he survive though? Nagtatago sa puno, but with the hit! Umabot yung Reese. Kaluluwa na lang yung nakauwi. Cinematic eh. Yung camera pumunta pa doon. Oo. Kaluluwa na lang yung nakauwi sa Ay, base. Nilor! Okay lang. Pinatay sa tier 3, tol. Buhay naman daw agad. So, yun yung pangit sa inyo. Diyos ko. Nakakuha na kayo ng dalawang yun. Nakakapag-pressure pa yung Beastmaster dito sa mid. Agay. Actually, parang ano ba ngayon eh. Blessings in disguise pa kayo. Kung titignan mo sa BG Gaming. Kasi ngayon, nakuha nila yung dalawang tier 2 dun sa mid at bottom. Mababalance na lang ngayon yung top. Sabagay, pwede. Pero, Shiro? Muntikan ka na, Doy. May duga ng mage there na yun sa ano eh. Kasi Sa best. patong dun sa ano niya eh. Passive niya eh. Sa passive, sa Echo Slash, pasok na din. Pasok eh. And yun nga guys, no, yung ating bounty tracker, kumakaway na. Kumakaway lang sa first tracks, no? Wala pa naman so far. Patay na yun. Nagtago. Nilibing na yung sarili. Pang, inunahan lang. Tombstone, sige, ito na lang, mas mapera. Sabay etong si Uy, nag-exo. Shaman, patay. Tinopak, tol. Alam nila yan. Yun na nga, paano kayo didepensa sa high ground? Wala kayong DS, ay wala kayong anong exo. Inulol nila. Sige, ipandep mo ng tier 2 yung exorcism mo. Subukan mo lang. Nag-play tower to. Mamaya tayo mag-high ground, boss. Pag-expire na yung exorcism. Dagger for Wyvern. I mean, tagal pa pero hindi ko alam anong trip talaga ni DP doon. Hindi ko ma-justify, tol. Hindi, kala niya siguro Mag-overcommit. Kala niya nasundo ka na eh. Ayun ang mahirap talaga. Hindi yata nakita ng ano. Nag-exo. Oo, kasi kung kita nila yan, push nila yung mid eh. I mean, po-first na nila dyan yung top eh. Unless. Uy, anong gagawin mo dyan? Sirain na po Wisdom. Tagal pa niyan, boss. 21 minutes yan, boss. Isang minuto pa yan. Okay. Makikita yata yung Merta. Ay, nakita na nga yung Merta. Tapos na, boss. Nakuling mo yan. Pakak. Tapos iwawal. Here's the bill. Pare, yung mga ibon. Ang mga ibon. Tinalo na ng ibon. Parang ginatid mo pa sa Tormentor. Saktong labas, tol. Ano yun? Yung kanina, lumalaban pa ngayon, hindi eh. Lumaban naman, laning. Mas malalayo ngayon kasi parang after nun laning, hindi mo na talaga maramdaman eh. Kanina pumapalag eh. Diba nga eh. So 10 and 13. Grabe, 14k gold lead. 3 lang yung lamang sa kills. Puro objective kasi. Ayun nga. Tsaka yung farm talaga, hindi na pipigilan. Fresh Roshan. 30 seconds ages, susulitin nila. Okay. Free time courier. Masisilayan si Q. Pumasok, dinilit. Ano yun? May Yules ba? Sinaglit. Buti na lang talaga. Walang pang-cancel dito ng TP CSF. Wala pa na idea. Against dito kay TP. Outpost. Overtaken by VG Gaming. The Southwest Outpost. May soli naman na yung Aegis. So baka makakita tayo, maka-expect tayo ng slight hesitation sa side ng VG Gaming in terms of high grounds, no? Tingin ko sulit na yung Aegis na yun, pare. Sulit. Kumatok na kayo sa tier 3. Binabalance na nga lang nila yung wave ngayon eh. Kasi panayang ano eh, panayang rat dota ng ano eh, trapan eh. Ayun nga.
Ito ko lang ito. Mjolnir. 21 minutes. Tapos may medallion pa tal. Punit talaga yung... Hanggat wala talagang dumadagdag dyan sa buhay niya. Kayang-kaya siya solo kill ng Beastmaster. Pero tol, ganda nito. Pag nahuli nila si Kez, Sakto, walang walang pang-out Kakagamit niya lang. Kaso naubos agad. ay, hindi, ang ganda. Good dagger, Solar Guardian. There goes the Winter's Curse though. Shiro will be falling down. Pwede yata sila labanan? I don't know. May EXO pa ang active. But with SF present, Wala na kasi eh. pwede Wala siyang nang pumalag. calling eh. BKB into that Requiem. Ay, the calling tuloy. Pierce the Veil. Oh, wala na Pierce to Bill. Okay. Pero wala na din BKB si SF. Not ideal at Yun this lang. point. Wala na requiem. Kinakite lang nila. Wala na Requiem. Ino-hold nila. Oo, tol. 20 sec para kay Kez. The moment mabuhay siya, pwede ulit sila lumaban. They still have the tier 2. Out na, out na. Out na nga lang muna for the side of GT. Ayan, sobrang good na sana nun sa GT. Well, delay nila dito Racing yung Kez. Pawe. Masyadong na-excite dun. Aga nung requiem niya, boss. Akala niya nandun pa lahat eh. Ang layo din kasi, ang layo nung Beastmaster. Hindi nakapag-roar. Siguro kung may isang tinamaan na core. Oh, balak niya siguro sulitin din yung amplify damage na hawak niya dati. Speaking of Ito na roar. lang. Ikaw na lang, wala ka naman ng passive. No roar needed at this point. Boy naman ulit yan eh. Ay hindi, 151 Madami seconds na pa pala. Oo. 2 minutes. Para nga sa Easy kanyang na. passive. Chillax muna dito ngayon yung VG Gaming as they know na meron naman silang advantage at huwag na nang magbigay pa ng mga kung ano-ano pa sa kabila. Diba? Diba? Except 2 components away na lang para sa ano niya. Sa Ags. Ayun. Ganinims. We're going for BKB's Dawnbreaker. Kailangan niya kasi ano eh. Kailangan niya lumapag na lalapag talaga siya eh. Oo. Hindi yung pag lumapag siya, isa siya sa damage dealer ng Beach Gaming Pero eh. pwedeng siya yung bigyan. Ayun. Di ba may option pa rin naman ganun si Wyvern. BKB ka boss? Okay. Wala na sila ng EXO. Sobrang grabe yung downtime na sa EXO. Oo. Wala silang magawa. Walang EXO, walang Tombstone. Ang hirap mag-def. For the side of GT. Oh, hindi ni-roll yun. Kala ko roll niya yun. Bait. Mabait. Nasa loob pa daw eh. Kala ko first nila kasi may BKB eh. Yung Kes, walang pipigil sa kanya doon kung ni-roll yun ni Bak. Baka may kaba pa. And that's our first team to take first barracks, guys. VG Gaming, pasokin sa bounty tracker natin. Ito na lang, match duration. Over o under. Kanina nag-over eh. Over. Tatahan sa post eh. Ngayon, tignan natin. Kasi ang layo ng network. Grabe, sino pa pinakamayaman na hero ng GT? That profit, 11k net worth. Tapos yung sa side ng BG Gaming, 17k net worth yung pinakamayaman. Ayun na nga. Ano? 1.5 item. Okay. Ito, may Roshan na rin. Sakto. Nag-a-align, no? Para sa VG Gaming, yung mga Naku po. pangyayari. Huli Ikaw pa pa dito yung makikita. carry. The Ikaw best pa target. makikita. After that roar, he's sure to fall. Shackle shot, walang tinaman. But with this, focus fire. Oof! Tig na. Kung nakapalo yung Kes dun. Ang buhay niyo. Patay ko rin. I mean, Auto magkakaroon Roshan. naman siyang passive though. Sarap na ito, sakto JB. Auto Roshan talaga ito, tapos may Aganims na yung SF. Ang ganda. Nag-roar na ngayon si Roshan. Kinapalang yata ng ng VG Gaming yung Game 1 ng Dust. Ay, Game 1 nung JT. Inalam lang nila yung heroes, no? Game 2, wala na. Ito na, may banner na, sakto. Tapos may Arcane po rin, no? Pakita nyo sa SF yan. Bibilisan nila, manonood pa sila ng ano, Wand and Sword. May bagong episode daw kasi ngayon. Kaya dinadali. Story, Tapos, napanood yun eh. Ayaw ngayon. Sila hindi pa eh. Kaya binibilisan nila ngayon. Siyempre, Dota muna, di ba? Trabaho muna, bago ang lahat. Bitin. Tingin ko, hintayin mo na hanggang next episode. Yan. Abitin pa? Pero maganda rin next episode. Yeah. Last episode na yun eh. Dapat lang. Suntukan yun eh. 11 and 17, 20k gold lead for VG Gaming. Kailangan pa rin dito ng VG Gaming maging
maging maingat. Cautious, no? Kasi syempre for GT, they still have enough resources to take them down. Grab around nga sila. Pero, they have to find the right target and they will try to The look Hex, for SF? someone. Hindi nila alam sino ba talagang dapat patayin na. Grabe Unahan na sila. yun. That's dust. Turn to dust. Ito pa nga Roar. focus fire for Dawnbreaker. Whereas, etong si Tapos ang Muerta Dota. patay na. I guess it's GG at this point. GG. Wala na silang may offer with 3 cores dead. Yung Death Prophet. GG already called. Pagka-exo, pumasok sa loob. Kala niya, Diyos siya eh. Pare, iba-iba yung target nila. Sabi ko, proper targeting. Hindi on man-to-man Dapat defense. pumasok ka sa Discord nila, men. Kaya nga eh. Para narinig ka. Paano masabihin yun? Hindi ko nila maintindihan. Ciao ni... Sira Hindi, ko pag, ba? pag, sinabi mo Umarago yun, pa. pag sinabi nila yun, magagalit sila sa isa. O, di ba? Pero sayang, ano na sana yun eh. Pwede sanang moment na rin if na-burst nila yung SF. Pero yeah, iba-iba sila ng target. Na-hold pa yung Muerta nila. At the same time, walang pumapansin sa Kiss. Hindi naman yun yung hero hindi mo pwedeng pansinin eh. Ang hirap i-ignore nun. Ang daming ginagawa. Bago pa makalapit yung Death Prophet sa SF, patay na siya eh. Mismo. And then nga mga bossing, that game, one-sided para sa side ng VG Gaming. And ito nga yung ating updated Yun ang magandang laban, CN no? Close Qualifiers Brackets. Yan na nga, gundo nga. Yakuto Brothers. And VG Gaming. Oo. Magbibigay agad Eh, yung sila. ano eh, kung tatanungin mo kung sino dyan, ito yung dalawang tingin ko papasok eh. Sa totoo lang. Pwedeng bumaba yung isa sa lower bracket final siya, no? Though mas marami nga lang pagdadaanan if ever. And ito nga mga bossing yung ating player of the game. Baka exam na yan. XM, no? Oh, 7-1. grabe, parang Superman lang yung posing mo ah. Symbol of hope. Symbol of hope for VG VG. Gaming. Dalawa ang spot para sa mga Chinese teams natin. Tignan natin sino-sino nga ba ang makakapasok dyan. So, subaybayan lang natin tong China Close Qualifier sa ating official Filipino broadcast. That's it for us ni Mike. Have a great night ahead and see you guys tomorrow. Paalam mga bossing. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time. He's going to get taken Sonic Ways to the face.